let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simulang-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad ng pagiging AWOL o absent without leave. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. At dito papasok ang pangulo kong punto. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita, pero pasadaan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Video 1. Si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Anong lugar po yun? Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pari? Kasi, sir, hindi ko ano, sir, kung pang ano nila yun, sir, eh. Basta nagdala na kami ng pera, sir. Tapos doon sa 33 Maleta din ba? Dinala mo? isang sobre, sir. Tapos doon, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, sir. sobre Pera, yun. sir. Kita ko mismo, sir, eh. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Sagot naman ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., there is no church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity.